We are already in the 15th Sunday in the ordinary time. 15 linggo sa panahon ng karaniwang pagkakataon. Paano ba magmahal? How do we love? Klaro sa ating lahat na ang kautusan ng ating Panginoong Diyos na si Jesus na dapat magmahalan tayo ng isa't isa. The Lord Jesus Christ commanded us to love one another. But the question is, how do we love? Paano ba magmahal? Tatlo ang sagot sa atin ng Diyos sa mabuting balita ayon kay San Lucas kung paano tayo magmamahal sa isa't isa. Tatlong pagninilay sa linggo nito, tatlong salita. The first way to love is love whole. Magmahal buong buo. A scholar of the law asked Jesus, "What is the greatest commandment of all?" Sa batas ng Hudyo, hindi lang sila mayroong 10 commandments. They have even hundreds of law in their faith. Sa bayan ng Israel, ang mga Hudyo, hindi lang 10 commandments. Marami silang batas. Tayo nga na mga Katolikong Pilipino, hirap na nga nating ma-memorize yung 10 commandments, yung hundreds of laws pa nila. So the scholar of the law clarified, what is the greatest commandment? Sinagot yan ni Jesus. He said, "You shall love the Lord your God with all your heart, with all your being, with all your strength, with all your mind." Buong puso, buong kaluluwa, buong lakas, at buong pag-iisip. Question, what is the repeated word? The answer is all. Buong buo. Kapag magmamahal ka, hindi kulang-kulang, hindi patingi-tingi, hindi tinitipid. Kapag magmamahal, buong buo. Nung kami pa lang po ay seminarista, lalo na po nung ako'y nasa high school seminary sa Binmaley, si Monsi Bravo, ang ating parish priest at direktor ng katedral, siya pa po noon ang rektor namin noon. May bilin siya sa amin sa panimula ng aming pag-aaral. He said, "Do your best or do nothing at all." Do your best or do nothing at all. Kapag mag-aaral, do your best, huwag ka na lang mag-aral. Nag-aral ka pa, tipid pa. Kapag maglilinis, do your best, huwag ka na lang maglipat ng kalat, naglinis ka pa. Do your best, or do nothing at all. Kapag kakain, hindi naman yung chichipog na marami. Eat healthy foods as well. Kapag magdarasal, do your best, huwag ka na lang magdasal. Nagdasal ka pa. In everything that you do, always do your best. Because God gave His best, we must also do the same. Huwag tipid, huwag kulang-kulang, huwag patingi-tingi. Ganon din sa pagmamahal. Kapag magmamahal ka, do your best or do not love at all. You love doing your best. Magmahal kang buong buo. So the first word is love whole. Magmahal buong buo. The second word, how do we love, is love all. Mahalin lahat-lahat. Una, love whole. Magmahal ng buong buo. Second is, love all. Mahalin lahat. The second part of the gospel reading, the scholar of the law again asked,
Who is my neighbor? Sino ang aking kapwa? Jesus. Sa libro ng Leviticus, ang kultura ng Hudyo patungkol who is their true neighbor. Ang sagot ay, ang totoo nilang kapwa, wala nang iba kung hindi yung kapwa Hudyo lang. So kumbaga, kung ang Israel ay dagupan, ang mamahalin mo lang ay taga-dagupan, taga-maluwad, taga-pantal, taga-lukaw, taga-tapwak. Hindi ka magmamahal ng taga-Bimali, ng taga-Lingayen, ng taga-San Carlos, o taga-San Fabian. Sa kultura ng Hudyo at sa turo ng Book of Leviticus, binilin sila, the true neighbor is only a Jew. Wala nang iba. So ang mamahalin mo lang at ang kapwa mo lang ay ang taga-lugar mo lang. Kabalian mo labat. But the scholar of the law clarified, who is my neighbor? Sino ba ang aking kapwa? And the Lord Jesus Christ answered it by narrating a story. At ano yun? May tatlong karakter na dumaan sa isang Samaritano. What happened? The Samaritan man was coming from Jerusalem to Jericho. Binugbog, ninakawan, at halos naghihingalo, mamamatay na yata iyan. So there were three characters who passed by. Ang unang dumaan ay priest, pare. Ang ikalawa ay Levite, patungo rin reliyoso. So the priest and Levite, what did they do? Hudyo yan Bakit nila hinayaan? They chose to walk on the other side of the road. Bakit nila hinayaan? Why? The priest and the Levite, papunta sila sa templo ng Jerusalem para mag-alay. At sa kultura ng Hudyo, pag nakahawak ka ng dugo, you're already considered unclean. At it takes days for you to undergo the rite of purification. Maglilinis ka pa. Hindi katulad lang na magsisafeguard ka lang, okay na. May rito sila ng paglilinis kasi nakahawak ka ng dugo. Kumbaga, hindi nila tinulungan kasi wala silang pakialam. The priest and the Levite chose not to help kasi abala lang iyan. So who is the third person? A Samaritan. Hindi Hudyo. So anong turing ng Hudyo sa kapwa hindi Hudyo? Kaaway. Di mo yan kapwa. At ganun din ang Samaritano dapat sa Hudyo. Ang turing, kung turing mo sa akin ay kaaway, turing ko rin na sa iyo, kaaway din. So what did that third character do? Ginawa niya, tinulungan niya ang kaaway niya. We have heard, the Samaritan was moved with compassion at the sight. Tanungin ko po kayo ngayong araw, sino-sino ang mga kaaway ninyo? Sino-sino po yung tinuturing nyo na hindi nyo na mahal at kamahal-mahal? The Lord is inviting us. Pag may nangyaring masama sa mga kaaway ninyo, ano ang reaksyon ninyo? Baka sabihin nyo, gunggunam. Pero ang kaaway, naawa siya. So what is the right disposition? Pag ang iyong kaaway ay may nangyaring masama, huwag mong pagtawanan, maawa ka. At hindi lang maawa, tulungan mo siya. Love all. Mahalin lahat-lahat. Kahit yung mga tinuturing mo ng kaaway, mga tinuturing mo ng hindi ka mahal-mahal. Because love doesn't choose. Ang totoong nagmamahal, hindi pinipili ang minamahal. Love all. Love whole, magmahal ng buong buo. Love
all, mahalin lahat-lahat. Ang ikatlong pagmamahal na gagawin natin ay love more. Magmahal ng higit pa. Sa pangwakas nating mabuting balita, ano ba ang ginawa ng Samaritano dun sa naghihingalo at nasugatan at halos mamatay ng Hudyo? If you will notice, what did the Samaritan do? 1, he poured oil and wine over his wounds and bandaged them. 2, took him into an inn. 3, cared for him. 4, paid not only the expenses, but give an advance payment. Kadalasan, pag tayo nakakita ng may disgrasya, ang gagawin natin, isusugod lang natin sila sa ospital. Yun lang. Pero itong kaaway, tinulungan niya ang kaaway niya, pero hindi lang yun. Ginamot niya, binuhat pa niya, kinupkup niya, inalagaan pa, nagbayad ng gastusin ayon pa sa sobra. So what is the invitation? Love with an extra mile. 1 precept. You are supposed better today than yesterday. You are supposed better today than yesterday. Dapat mas mabuti ka ngayon kaysa sa kahapon. Dapat mas mabait ka ngayon kaysa sa kahapon. Dapat mas mapagmahal ka pa ngayon kaysa kahapon. Because you're supposed to be better today than yesterday. So love more. Magmahal ng higit pa. Magagasi ang pagmamahal na lang natin sa isa't isa, maintenance mode. Mahal kita hanggang dito lang. Magmahal ng higit, kahit masakit. Magmahal pa, kahit nakakapagod. Because true love does not count. Paano magmahal? 3 ang gagawin natin. Love whole. Magmahal ng buong buo. Hindi tinitipid, hindi kulang-kulang. Do your best in loving. Love all. Hindi pinipili kung sino lang ang mamahalin. Mahalin ang lahat. Love more. Magmahal ng higit pa. Because you're better today than yesterday. Now in silence we pray. Dearest Lord, help us to love all, to love whole, and to love more, now and forever. Amen.